Breaking news, talagang puspusa na po ang ginagawa nila kahit krisis ngayon, itong impeachment ni Sara Duterte. Wala namang masama eh. Pantay naman tayo eh. Porkit ba may krisis, hindi na pwede atupagin ang impeachment? Hindi naman. Pwede mo naman atupagin itong impeachment. Nga lang, nasisilip kayo kasi hindi nyo inaatupag kailanman ang krisis na to, pati yung 18 Maris, pati yung flood control issue. Yun ang masama. Kaya lumalabas, ayon sa gusto nyo, sasabihin ng isip ng taong bayan na kayo, sinisingle out nyo lang yung sitwasyon ng kay Sara Duterte. Sa makatuwid, hindi nyo pananagutin si Sara para dahil nalustay yung pera sa ng taong bayan. Palagay natin, no, nanlustay si Sara, no? Palagay natin nanlustay si Sara. Very good. Kumikilos kayo para sa impeachment para mahal nyo taong bayan. Nga lang, kung nanlustay din yung kabila, hindi kayo kumikilos kailanman. Hindi kami naniniwala yung ginagawa nyo kay Sara, para panagutin si Sara para sa taong bayan ay naghihintay. Mali kayo, ginagamit nyo naman taong bayan. Kung talagang taong bayan ang pag-impeachment nyo kay Sara, dapat parehas yung flood control issue, in-issue nyo rin pati yung crisis ngayon. Tama? Ibig sabihin, kaya nyo gusto matanggal si Sara dahil maraming pwedeng dahilan. Pwedeng takot kayo sa 2028, balikan kayo, or sa 2028, ayaw nyo malagay si Sara kasi may gusto kayo malagay. Tama? Hindi, ayaw namin isipin yan. Ayaw namin isipin yan, kaso diyan kami dinadala na sitwasyon. Oo, pwede nyo naman. Munting kaalaman, bakit? Porkit ba may krisis, sakat 18 Maris, hindi na pwedeng imbestigahan si Sara? Pwede naman. Isabay mo. Masama nun, di mo sinasabay eh. Ang gusto mo kay Sara lang eh. O ano ibig sabihin nito? O tignan mo to post nito isang pink lawak. Tignan mo ha. O, ang simple lang naman eh. Kung ikaw ay napagbintangan ng mali sa barangay, tama, napagbintangan ng mali sa barangay, susugod ka sa barangay office para linisin ang pangalan mo. Tama, ang galing niya, ang galing mo. Ang galing mo. Baka nga isama mo pa buong angkan mo. Tama, ang galing. Kasi pinagbintangan ka, di ba si Sara hindi dumalo sa impeachment ngayon? O, ganon lang din yung House hearing. Bakit hindi magawa ni BP Sara? O, tama naman. O, tanong ko sa inyo, bakit di nyo magawa yung mga nabibintangan ng maleta, ipatawag ang 18 Maris kung talagang walang kasalanan? O, sige nga. Sige nga, magharap-harap. O, hindi nakaupo ang 18 Maris, hindi nakaupo. Para ano, sila ang dahilan yung mga kakampi mo na ipatawag yung 18 Maris. Kung talagang wala silang kasalanan, ibabalik ko sa iyo yung post mo ngayon. O sige, tama yung post niya. Tama. Sa anong pamandahilanan dapat dumalo si Sara? O ibalik natin. Yung 18 Maris, ba't din yung iniimbitahan? O, yun lang naman. Simple naman yun eh. Isabay nyo. Walang mauuna. Mauuna ba kay Sara? Mauuna kay Bibi? Mauuna kay 18 Maris? Hindi. Isabay natin sa problema. Total naman kasi nandito na tayo. Ayaw nyo. Yan siya sabi ko sa inyo. Ibig sabihin, ayon sa gusto nyo, may napupuntahan talaga yung plano nyo. Di ba? May naiisip talaga ang tao ay isa na bakit ganun? Sinisingle out nyo lang ba si Sara? Tanong lang. O, ito po. Tignan po natin ito. Talagang puspusan sila, nagmamadali na sila, ipapatawag si Madriaga. Dito, wow, ipapatawag si Madriaga. Yung 18 Marines, pinatawag nyo? Hindi, ayaw nyo. Wala kasing credibility. Sabi ni nung matandang chairman ng Blue Ribbon, na si Pinky. Di ba? Siya nagpauso nun eh. Di ba? Kung sa WPP ang nagpauso ng kapitbahay parang away ng China lang, si Carpuet. Ito naman si Pinky, nagpapauso na walang kredibilidad ang isang tapat na testigo. Di ba? Nakikinig yung mga sumiswing-swing ng mga pinklawan sa gusto nila. Hinintay nila maging 2028 para doon sila bubuelta. Di ba? O ito po, natin. Second motion is to issue subpoena juris tecum and active na active si ano. Sana ma'am, ma'am, walang problema kahit maging active ka kay Sara. Sige, tama yung ginagawa mo. Maging active ka naman kahit isang beses sa 18 Marines. Di ba, pinagbintangan ka nila? O, kahit ipagbintangan nila, ipatawag mo, ma'am. Di ba? Yan ang sabi ni sabi niyang Pinklawan, no? Simple naman daw gusto, ito. Ang sabi, simple lang naman, no? Kung talagang wala kang kasalanan, pagbibintangan ka ng barangay, susugod ka sa barangay office. Di ba? O balik rin natin, kung wala ka talagang kasalanan, ma'am, na pagbibintangan ka, yung 18 Maris pasugurin mo dyan, patanong mo, para malinis po pangalan nyo. Yun lang po yun. Hindi naman kami naniniwala man kumuha ka talaga eh. Maski ako, di ako naniniwala eh. Pero, parang talaga mapatunayan mo sa sarili mo yun. Ha? Challenge kita. Papuntahin mo 18 Maris dyan, huwag lang si Sara.
Dito to. Di ba? Simple lang naman eh. Random to Mr. Para magkaalaman. Ramil Lagunoy Madriaga to produce, identify, and authenticate his affidavit dated November 29, 2025, which is Annex A of the complaint in the Sabalia et al. Complaint, and any other documentary or object evidence in his possession, and to testify thereon. This is with respect to receipt on the receipt, handling, and distribution of the confidential funds. It's very clearly alleged in the complaint of the Sabalia et al. There is a motion raised by the Honorable De Lima to issue subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to Ramil Lagunoy Madriaga, and for the production of affidavit dated November 29, 2025, as well as any other evidence in his possession. The same has been seconded by Vice Chair Dumogan. Is there any objection? Madam Chair, objection because again, there is a statement here in the third column that it's Ito yung nagsabi si Rufus Rodriguez na karapatan ni Sara nang di dumalo dyan. Nanggigil yata si isa yung committee ng si Jerbil Batao dyan. also his testimony on the DepEd's confidential funds where we have no jurisdiction. Objection, Madam Chair. Considering that the motion has been objected to, we shall now proceed to vote. Committee on Justice members, please be ready to vote. This is on the motion for the issuance of subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to Ramil Madriaga, as well as for the production of his affidavit and any other evidence in his possession. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Sipag nila, no? Kasi mo nga, oil crisis. Ano naman daw kinalaman, oil crisis? Aba, maraming kinalaman yan. Pwede mo isabay yung, alam mo dapat, ito sa panahon ngayon, lumalabas kasi parang, yung tao kasi, although, kailangan talaga gampanan din niya ng, kung si Sara talaga, mapanagot. Pero paano naman yung hindi kayo sasalita sa crisis ngayon? Sa 18 Maris na nga, hindi kayo nagsalita eh. Sa crisis pa ngayon, hindi kayo sasalita. Ano ba naman kayo? Diba? Tapos sabihin nyo, taong bayan, mahal nyo. Huwag kayo kami linlangin. Hindi nyo mahal taong bayan. Pangilan na nyo siya sabi yan. Hindi namin maramdaman. Mahal nyo taong bayan? China? Pro-China si Marcoleta? Inaapi ng China ang Pilipinas? Mahal nyo taong bayan bigla? Yung sarili lahi, pinagnakawan tayo, napatunayan kung sino nagnakaw, mga big fish, hindi kayo nagsasalita. Di ba? Paano yung sabi mahal nyo mga taong bayan? Tapos ngayon, si Sara lang, paano 18 Maris? Ibig nyo pala sabihin, nilustay ni Sara, hindi natin pera yung nilustay ng 18 Maris din? Ay, ng nag-deliver ng mga sinasabi ng 18 Marines? You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Thank you, Honorable Rodriguez. Those who abstain, please raise your right hand. That concludes the voting. Committee Secretariat, result, please. Ito, panoorin po natin susunod dito kung kay Sosin ni Senator Marcoleta. Ito pa rin si Sara pinag-iinitan nila. Ngayon si Senator Marcoleta, yung Sosin, di ba tapos na? Binasura na nga. Ngayon hindi pa, binubuhay po ulit. May mga pasikreto sigurong mga nilalang sa mundo, sa Pilipinas na nakaposisyon na talagang gusto nilang pabagsakin si Senator Marcoleta. With 29 votes in the affirmative, 1 vote in the negative, and 0 abstention, the motion is hereby granted. The Committee on Justice is directed to issue the necessary subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum
to Ramil Madriaga and for the production of his affidavit dated November 29, 2025 and any other evidence in his Chair, may possession. mga criticism. O ito, dito po sa sosi ni Marcoleta. Kay Sara, kay Sara impeachment, pinupush nila. Pinupush din nila ngayon kay Marcoleta ngayon. Ito, bago to. Bagong kakaso ata kay Senator Marcoleta sa sosi ulit. Hindi sila makamove on. Mas gusto nilang imbestigahan pati si Pinky ang sosi ni Marcoleta, yung pera daw na milyon-milyon dito na i-declare sa kanya. Kuno, hindi naman nila pera yun. Ha? Pera ng individual yun. Pero yung pera ng bayan na naninakaw, hindi tahimik sila. Mas gusto nilang imbestigahan to, hindi naman pera ng taong bayan. Basta mapatunayan lang mali si Senator Marcoleta, napakababa nito kumpara sa problema ngayon ng Pilipinas. Si Marcoleta, gumagawa ng solusyon para mapababa ang langis, kung saan kukuha, kung sa Strait of Hormuz ba kukuha ng langis, o kung sa bandang karatig, bansa natin, sila, hindi yung problema nila impeachment ni Sara. Wala siya nakapokus, hindi siya nakapokus taong bayan. Pero si sa Marcoleta gusto nilang alisin sa pagkikisyador. Gusto nilang talagang babagsakin, pati si Sara. Isa lang ibig sabihin niya, natatakot sila baka yung kinausap ni Sara na mapapanagot na vice presidente kung sino yon, di ba? Sabi, may napili na daw si Sarang vice presidente at chat na yon ay yung lalaban na yon at papapanagutin ng lahat. Wala naman okay bang naisip na mas matapang kaysa kay Duterte? Na kayang panagutin ng lahat kahit mayaman Walang iba kundi si Sara si Senator Dante Marcoleta. Kaya doon nila nahihiwagaan yan na si Senator Marcoleta ang ipanlalaban sa Vice President. Bagay na kinatatakot na nila. Di ba? Ayaw namin isipin. Ayaw namin isipin na political lahat to. Pero doon kami dinadala. Doon kami dinadala na sitwasyon. Kasi with regards dun kay sa kaso ni Senator Marcoleta na ang sinasabi nila since hindi applicable kay Senator yung kaso dahil nga ay hindi pa siya kandidato during that time, hindi daw po ba dapat pati doon sa tatlong donors ay hindi rin po ito applicable? Okay po. Hindi niyo po napansin, sana po, lalo na po yung mga nakakaunawa at saka yung mga nakapag-aral ng batas, hindi po dinesisyonan ni COMELEC and Bank. Hindi Yung sila ating mga makakaunawa kasamahan dyan. kasi- Hindi sila makakaunawa dyan. Ang gusto nila mawala si Senator Marcoleta. Biruin mo, hindi naman pera nila yung kinuha. Pero gusto nila mawala si Senator Marcoleta. Pero yung pinagnakawan yung taong bayan, ayaw nila mawala yung mga taong nagnakaw. Ayaw ni patawag na, ayaw Biruin mo si Pinky, mas iimbestigahan yung sose, kesa yun sa suspect na ipapatawag lang, hindi mapatawag. Interparliamentary courtesy. Kailangan pa yung 18 months, kailangan ma-produce niya, sabi, totoo. Nak ng teteng ka naman. Hindi nag-participate, di ba? Hindi po din nila dinesisyonan ang kaso patungkol sa kandidato ba o hindi kandidato. Kasi hindi po yun ang issue muna. Doon muna sa issue ng whether kandidato o kandidato na ba siya o hindi pa kandidato. Ang issue, hindi na i-report, wala yung pangalan ng donors. Hindi po ba sinasabi natin sa Section 109 ng Omnibus Election Code, dapat kasi nakalagay yon yung pangalan ng donors. Kaya lang, sa Section 262 ng Omnibus Election Code din, na 1985, pag hindi mo na i-report yun, hindi mo na isama, kasong kriminal yon. Pero, sa Republic Act 7166 na 1991 na batas, yung pong Section 39, at aaminin natin may Section 14 din doon, sa 7166, na nagsasabing dapat magsasubmit ng SOSE ang mga kandidato na nakalagay yung mga detalye. Pero, pag tinignan niyo po yung Republic Act 7166, hindi po ginawang kriminal yung hindi pag-comply sa Section 14. Pero maliwanag na maliwanag yung Section 39 ng batas na yon ay sinagsasabi yung Section 109 na nagpaparusa at magpapakulong sa isang kandidato na hindi sumunod sa kung ano dapat i-report niya ay isang kasong kriminal. Ito po yung decriminalize. Okay, ngayon, yung po ay para sa kandidato. Take note, ang COMELEC PIFAD, Political Finance and Affairs Department, paulit-ulit kong binabanggit, ay parang isang pulisya. Ang purpose nila mag-imbestiga lang kung talaga bang may nakumit na krimen. As to the legal issues, hindi naman po para sa mga pulis natin yun Di ba? Kalimitan, ang ginagawa ng pulis, lalo pat may nakita silang mga elements of the crime present, ang elements of the crime, ipinafile ang kaso sa piskalya. Yan po yung law department namin. Hindi niyo po napansin? Yung mismong ginawa ng PIFAD at yung ginawa ng COMELEC and Bank, hindi nila diniscuss yung issue ng pagiging kandidato o hindi kandidato. Bakit?
Kasi alam po ng NBank at ng PIFAD na pag nagkaroon ng kaso na formally sa Law Department, which is yun ang pinaka-piskalya, di ba po pasasagutin pa naman yung mismong mga contributors? Hindi pa naman po sila nakakasagot talaga officially sa PIFAD eh. Kasi ang pinasagot po talaga doon ay yung mismong kandidato, yung nag-file. Hindi po ba pagkakataon din po, pag nasa piskalya ka na, meron tinatawag na preliminary investigation. Doon po, naandun lahat ng pagkakataon na sila ay makapagpaliwanag, i-set up yung depensa. Kung ang sabi nila ay hindi pa naman kandidato yung binigyan namin, so fine, yun po ang kanilang depensa. Hindi pa naman po sila official, formal na kinakasuhan sa korte. Wala pang tinatawag na probable cause para i-charge. Ito po ay nasa issue pa lang din ng pagkukonduct ng, kung sakali, Kahit anong paliwanag po ng dalubhasa, talagang gusto nila mawala si Senator Marcoleta. Hindi para panagutin. Ano po, mga talagang gusto nila para daw nagka-issue daw si Marcoleta. Gusto nila perfect eh, no? Gusto nila isang kandidato walang issue eh, no? Walang issue korupsyon si Senator Marcoleta, yan lang naging issue niya, di ba? Hindi pa kayo makabubun, hindi nyo pa magets-gets, pero pinidiin nyo. Kesa yung mga harap-harapan na nagnanakaw ng kaban ng bayan, hindi nyo pinapanago, tahimik kayo. Di ba? Isa lang ibig sabihin yan. Takot kayong manalo si Senator Marcoleta na maupo o maging running mate ni Sara Duterte. Yan ang nakikita ko. preliminary investigation. Lumampas lang tayo sa Huwag kayong mag-alala, lalong ipupush ng mga ibang religion at ibang mga grupo-grupo. Ha? Yang kandidasa ni Sara pati ni Marcoleta. Talo kayo dyan. pulisya, nasa piskalya pa lang. At ang sabi po ng PIFAD namin, mukhang dapat may kasuhan sapagkat yung provision ng Section 99 ng Omnibus Election Code na Ganito lang kasimple yan. Lalong habang may krimen na nangyayari ngayon sunod, mas gusto ng taong bayan si Sara Duterte. Gusto nyo talaga hindi manalo si Sara? Gusto nyo hindi manalo si Sara? Ha? May tip ako para hindi manalo si Sara. Tanggalin nyo krimen sa Pilipinas. Hindi mananalo si Sara. Pag nagawa nyo na mawala ang krimen, hindi total mawala. Pag natanggal nyo ang krimen na kahit mapababa nyo ng konti, hindi mananalo si Sara sa 2028. Pero the more na may krimen na nangyayari, biruin mo 12 years old, alam mo nangyari, ano ginawa? Ha? Si Sara ang naiisip ng taong bayan. Marami akong kakilala na Lenny sila. Pero, Sara muna kami, saka na muna Lenny. Kasi kailangan ng taong bayan ngayon si Sara. sasabi na dapat pag-report ng contribution yung mga contributors at donors kapag sila ay nagbigay sa mga kandidato ay hindi po na-amend o na-repeal ng Section 39 ng Republic Act 7166. Wala po siya sa enumeration. Alam po namin na magiging issue nila, i-re-raise nila. Yan po yung lumalabas na nire-raise nilang issue na paano sila parurusahan, napaka-unfair, samantalang yun daw po na mismong nag-akyat bahay ay nakaligtas, yung lookout lang ay hindi po nakaligtas. Sa amin pong palagay, mukhang hindi, pasensya na po with all due respect, mukha po hindi po sapat o tama yung pag-compare ng ganong klaseng kaso. Kapag po kasi akyat bahay, ang tawag po dyan, conspiracy. Sa conspiracy, the act of one is the act of all. Kahit lookout ka lang, pero kasama ka sa pagpaplano, kasama ka sa kabuuan ng kaso. Dito po kasi sa election cases, wala pong conspiracy na tinatawag. Your act is your act alone. And therefore, hindi po kinikilala ang conspiracy dito. Maliban na lang kung may magilid na ikaw ay alam mo rin yung kasong ginawa. So, yun po yung gusto lang nating sabihin, na hindi pa po tapos ang kaso. In fact, sinasabi lang ng PIFAD namin na binigyan ng gossip na lang NPAC, sige, i-file mo yan sa Law Department and let the Law Department determines talaga bang may probable cause. Talaga bang tama ang depensa na nagbigay sila doon sa taong hindi pa Biruin mo, pinag-uusapan ngayon, sosi ni Marcoleta, hindi naman niya ninakaw. Tapos impeachment, kumpara sa crisis ngayon, grabe na. kandidato. Hindi po ba? Totoo ba talaga may krisis ang Pilipinas? Totoo. Ang nagpapahirap sa Pilipinas, hindi lang yung korupsyon. Itong mga to na nagpupush na walang iba kundi pababain si Marcoleta at si Sara. Nakita nyo, wala nang ibang focus sila kundi si Marcoleta at si Sara. May nakita ba kayo? Wala sa ibang focus sila. Yun lang dalawa focus nila. Gusto lang natin sabihin, kaya sila kinasuhan ng Si Robin, hindi nila ma-focus si Robin kasi hindi naman natakbo. Di ba? Yung tatlo, kinasuhan ng PIFAD
sapagkat maliwanag po kasi dapat mag-submit ng report of contribution. At hindi po ito nababago. Criminal pa rin po yun. Hindi nadidecriminalize katulad po ng mga nagbigay ng mga kandidato na tumanggap ng mga donasyon o contribution. Pero Chair, yung case concerning Senator Marcoleta, hindi lang po maabot yun ng notice. Yung spot ko lang po ng contributor. Tama po ba? May posibilidad pa po, hindi pa po natin tinatapos yung bagay na yan, sapagkat binato po kasi ng NBank lahat sa Law Department. Kasi po, kung hindi ka nagbayad, o hindi ka nag-file ng dapat i-file o walang sose, hindi po ba ang sabi namin administrative yon? So, ang tanong, magkano yung fine? Hindi po ba dapat may pagbabayaran din fine kung ang talagang dahilan ay hindi naglagay? Hindi po ba? So, dapat din may fine. So, ibig sabihin, maaaring pasagutin pa rin ng Law Department. Ayaw po namin kasi i-preempt yung magiging action ng Law Department natin. Kung napansin niyo po, napaka-careful ng Commission NBank sa bagay na yan. Hindi nila gustong pangunahan yung mismong Law Department natin sa kung ano ang magiging disposition nila. So, hindi na kompleto o hindi nag-file ng SOSE, hindi siya criminal, pero ano ang liability? Diba? At yung pang ibang liability, sana po wag naman po kay Comelec iba to yung issue ng perjury. Dapat daw po ay nagdesisyon kami sa issue na hindi po kasi sa amin ang perjury. Ang perjury po, for information, ay punishable by the revised penal code. Lahat po ng violasyon ng revised penal code sa piskalya pinafile. Ngayon po, sa issue naman ng hindi tumutugma ang SALN, bakit tumanggap ng donasyon, ganun nakaupo bilang kongresista, hindi rin po kay Comelec yun. Yun po ay sa Office of the Ombudsman. Siyempre, papasamahin yan malamang kung saan mapunta yan. Talagang ayaw nila si Senator Marcoleta manalo eh. Talagang hindi na sila makapaniwala na nanalo si Senator Marcoleta. Gusto pa nila mawala si Senator Marcoleta. Tinik sa lalamunan nila si Senator Marcoleta. Lang kung bakit yung nag-file ang isa pong organisasyon ng kaso sa Office of the Ombudsman, nangyarapat nila na ibato kay Comelec ang issue ng SOSE at na-retain sa kanila ang issue ng SALN sapagkat sila po talaga ang may jurisdiction nito. Meaning, hindi pa po tapos ang lahat kasi may kaso nakapending sa opisina ng Ombudsman at may binato sila sa amin na kaso na binato naman sa Law Department. Kakasuhan pa pala sa Ombudsman si Senator Marcoleta. What are the next steps ngayon? Anong inaabangan natin? Kung sa Law Department, inaalam pa yung liabilities ng Marcoleta, yung sa tatlo, kakasuhan na ba? Ano ba? Hindi nyo napansin na binibigyan pa ng pagkakano ng taon ni Comelec, lalo na po yung mga donors o yung contributors. Hindi pa po kumikilos yung aming PFAD para mag-file officially ng formal na complaint sa Law Department. Yun na po yung dapat kasunod eh. Magpapile sila ng official na complaint, parang kinakasuhan na nila directly yung tatlo as an election offense sa Law Department lang namin, hindi sa korte pa. Hindi pa po nila ginagawa. Bakit? Kasi nga po, ano pa bang Malamang, ay si Boy, Ombudsman eh. Alam nyo na. Di ba? remedy ng pwedeng mangyari o gawin ng mga respondents o ng mga contributors o donors. Ang maganda po nito, sabi nga po natin, we have to bark on the right tree. Saan ba tayo dapat kumakahon? Patas po kasi ang pinag-uusapan, wala pong magawa si Comelec, nakatali ang kamay natin, talaga pong dapat baguhin ang batas. Magkaroon ng pagbabago ng batas. Sinubukan na po ni Senator Miriam Sa pa napakaliit ng problema lang yan. Hindi mo lang na-declare kung halimbawa kung talagang problema yan ha. Hindi mo lang naisulat kung sino yung donor mo. Langya ka. Ano epekto niya? Ano epekto niya sa inyo? Hindi nyo naman pera yan. Kung ba pera ng bayan ko. Tapos yung harap-harapan ng pera ng bayan ginagasto sa ito ha. Sa kukuha ng pera isang kandidato wala namang business. Walang business ha. Gumastos sa eleksyon ng halos kulang-kulang kulang-kulang 1 bilyon, ha? Ayoko magbanggit ng pangalan, mga senador. Hindi niyo naman dyan kung saan niya kinuha yung pera. Di ba? Sir Santiago na ibalik sa Saka anong damage? Yung ibang politika dyan kinukuha sa kaban ng bayan pantakbo nila, pantarpolin nila, sagot ng, yung mga sasakyan ng pang politiko, ginagamit, mga pinapaandar nila Yung mga empleyado nila, ginagamit nila sa politika taxpayer ng bayan ang nagbabayad doon. Tapos ito, wala naman kinalaman sa pera ng taong bayan. Pera ni Mike, di ba, si Mike Defensor daw siya sabing donor. Pera naman to ng individual na tao ng private Ano kasalanan doon? Hindi ko nasa batas yun, bawal talaga bawal. Pero hindi ganun kalaking kasalanan yun. Idinidiin nyo. Di ba? Pero yung napakalaking kasalanan. Bilyon, trilyon na nawala.
Wala kayo, tahimik kayo. Tapos sabihin nyo, mahal nyo taong bayan, niloloko nyo, sa tuwing makakarinig kayo na nagsasabi itong mga pinklawan na to, hindi lahat ha, na mahal nila taong bayan, ibig sabihin nyo, niloloko namin taong bayan. Yun lang yun ha. Ulitin ko, pag sinabi nila mahal nila taong bayan, papasok sa isip natin lahat, niloloko namin taong bayan. Yun lang yun. Na muling gawing kriminal yung hindi pagre-report ng tama. Unfortunately, lumao siya na hindi po naipasa yung batas. Ngayon may panukalang batas si Senator Po, si Congressman Po ng isang party list na pinabalik din niya. Ibig sabihin, ang senaryo kasi sa kasalukuyan, decriminalize siya. Alam niyo po, maganda sa pagkakataong nangyaring ito. Anybody can go to the Supreme Court. Pwede po makapunta sa Korte Suprema. Questionin ang amin po naging aksyon. Kung walang batas, kung ano man yung maging desisyon ni Korte Suprema, magiging guidance ngayon ni COMELEC sa mga susunod na halalan hanggat walang batas. Kasi ang Supreme Court once na nagsalita, nagsabi, batas po sa atin yon. Kahit na hindi magpasa ang Kongreso ng isang formal na batas na nagbabago at nagbabalik sa dating sitwasyon. Ito, painggan nyo to si JBRC to medyo swing na siya We welcome it. Although Tingnan nyo, ano problema ng bansa Impeachment ba? Sose ba? Tingnan nyo problema ng bansa it's a little bit late kasi nangyari itong sigalot o nangyari itong krisis. Mag-iisang buwan na no? Tsaka skyrocketing yung presyo ng petrolyo every week. Talagang grabe ang taas. At iba na yung Ano every week? Baka everyday nga normal. So, kahit pa paano. Tapos impeachment pa rin, sose pa rin. Wow! Vice President tandem kasi. Ang unang hakbang natin, ang unang hakbang sana, nagbubulungan na yung mga yan. Pag nanalo si Sara sa si Marcoleta, yari na. Tapos na lahat. Masolusyonan ang mga problema, na Tapos na maliligayang araw ng mga kriminal. dulot ng krisis Tapos na lahat mga kriminal. ito. At least meron ng pag-aamin, no? Yun ang importante, yung admission, that there is a problem. Kasi hindi mo masosolve ang problema kung walang admission. So, finally, at least there is an admission. So, pwede na tayong magtrabaho. Sabi ko nga noon, nung panahon, this should be treated like during the pandemic, na COVID pandemic, that there is uncertainty. Hindi natin alam hanggang saan ito matatapos, hindi natin alam hanggang saan ang extent na magiging epekto nito. Yun ang problema, dapat ang treatment dito parang same as 2020 na pandemic. Every time dapat ang crisis committee nagbi-meeting, nag-iisip ng mga paraan. Ang concern ko kahapon, nagkaroon tayo ng hearing, yung pong Yun talaga dapat nag-iisip ng paraan. Wala pangunan sa yung PROTEC, yung oversight committee ni Senator Gatchalian, led by ang tinatanong ko yung replenishment, di ba? Ayun ang aking concern kasi hanggang kailan, ang sabi ng Department of Energy nasa 60 days, almost 60 days. Duloy mo, nasa critical condition na tayo, impeachment pa rin. Yung LPG, 24 days na lang ang tatagal. Paano ka magluluto? Di uling lahat. Di ba? Kawawa naman yung mga hika. Ang diesel and gasoline nila for almost 50 plus days, almost 56 days. Ang LPG, ang running low nila. Pero dapat mula noon, nag-adjust na po sila. Wala nga kasi, inuuna nila, utak nila impeachment. Kasi po, during normal times, ang minimum required national fuel inventory, sabi ng DOE, nasa 15 days ang required. Pero ngayon, crisis na. Nasa 15 days pa ba? Halimbawa, meron mang pondo o may pambili, may makukunan ba? So, dapat on the onset of the crisis, nag-adjust na kagad sila ng minimum required inventory. Diba? Dapat proactive hindi yung ganitong naano ko sa mga ahensya, napaka-reactive. Isasabihin pa nila, paano natin yung mga required legislation? Halimbawa, giving emergency powers or whatever, kasi daw naka-break ang Congress. Baka pagbalik namin sa Mayo,
na sitwasyon. Congress can be convened at any time, especially during crisis situation. When if the situation warrants. So, parang yung utak ng mga ahensya, reactive eh. Di ba? Hindi ganito. Crisis na tayo ngayon. Wala, hindi sila crisis ngayon, lalo yung Congress, hindi. Kailangan sa akin, what is very important, more important than anything, magtuloy ang industriya, magtuloy yung transfer sector para Wala, impeachment ang gusto nila, wala silang pakialam niya kasi busog sila sa pera nila. ekonomiya natin ay hindi naman sumadzad at kahit papano mabuhay, hindi mawalan ng trabaho ang ating mga kababayan. So sir, para lumilitaw, nabagalan kayo sa naging aksyon ng government nitong nakalipas na mga araw? Hindi naman mabagal, mukhang sobra lang ang bagal. Kasi reactive eh, di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-break down ang Congress. Naka-break ang Congress. Naniniwala kayo, naka-break ang Congress. Ayun, si Sara. Sara Duterte, mawala ka na. Tindi. Wala kami pakialam sa taong bayan. Hindi namin mahal yan. Sara Duterte, impeach yan. Hindi nyo mahal taong bayan. Huwag nyo lokohin sarili nyo. Hindi nyo mahal taong bayan. Huwag nyo lokohin sarili nyo. Huwag nyo lang paniwalain taong bayan. Hindi nyo mahal sa bayan, taong bayan. Kung mahal nyo taong bayan, imbestigahan nyo 18 Marines. Pati yung mga napanagot sa flood control issue. Idiin nyo dyan. Hindi nyo mahal taong bayan. Hanggat hindi nyo napapanagot yan, yung sino big fish ng flood control, hindi nyo mahal taong bayan. Tatandaan nyo yan. My God, Dahil ang pinagnakawan ng lahat na yan, taong bayan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po, isang malaking matututunan na naman at na bago kayo narinig masustansyang usapan, paalam po sa inyong lahat.